O mga kababayan, natatandaan nyo pa ba yan? Oh, eto ang sabi ni Atty. Kaufman mga kababayan. Liar! Isang malaking sinungaling. Dahil pati si Atty. Kaufman mga kababayan, ginagawan-gawan nila ng kwento. At ngayon mga kababayan, inamin mismo ng babaeng ito, isa sa mga nasa likod ng pagsampa ng kaso laban sa mga Duterte sa ICC mga kababayan, na confirm kasali daw si VP Inday Sara Duterte talaga sa kanilang inilista mga kababayan bilang mga persons of interest, mga suspects mga kababayan na dapat imbestigahan daw di umano ng ICC at hindi daw rin malayo mga kababayan ang kanyang pagka-aresto. Although hindi daw kasing bigat ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Digong, may tsansa pa rin daw maaresto si VP Sara Duterte ng ICC. Panoorin niyo po ha. Ano ba talaga yung totoo? No? Wow, ano ba talaga ang totoo? Dahil mga kababayan, mayroong hindi totoo. Maraming kasinungalingan ang mga animal na yan mga kababayan eh. Ewan lang natin kung totoo ba itong pinagsasabi niya. Kasama ba sa listahan dyan sa ICC itong si Vice President Sara Duterte? Sinabi ko na to noon. No. Tandaan nyo mga kababayan na makakaliwa. At alam naman natin ha, sa panahon ni dating Pangulong Digong, nilumpo nila ang mga makakaliwa. Kaya galit na galit sila sa mga Duterte mga kababayan dahil sa pagdurog ni Pangulong Digong. Kabilang na sina VP Sara sa mga rebeldeng NPA. Kaya ang ganti nila mga kababayan, ICC. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng kalaban sa politika ng mga Duterte, kagaya ng mga dilawan, pinklawan, bangagan, pulahan, ngiwian. Kasama sa investigation. Kasama sa investigation. Oh, imposible daw hindi. Kasi ang tinutukoy nga dun sa parang scope of the investigation is Davao. Wow! Bakit may isang kaso walang sinampa laban kay VP Sara Duterte sa Davao City? Between 2011, November 1, hanggang bago siya maging presidente, si Rodrigo Duterte. At sino ang testigo nyo? Huwag niyong sabihin yung mga sinungaling na sinalas Kanyas at Bato-Bato. Ay nako, mga animal na to. Nung panahon na yun, 2011 to 2016, mayor, vice mayor si Sara. And most importantly, palagay ko yung parang, ano ba yun? Sa Davao lang pala ang may patayan noon. Matagal na yung patayan. Sa buong bansa, sa Makatuwid hanggang ngayon, mayroon pang mga patayan. Hindi pa nare-resolba. Sana nasali si Ngagva. Tingnan nyo mga kababayan kung sino-sino ang gusto nilang ilista. Sila nagsampa ng kaso eh. Kung sino ang gusto nilang idamay mga kababayan, idadamay nila. Kaya nga andun si Bato, pati na si Bongo. Uubusin nila ang kalaban nila sa politika mga kababayan. Meron daw siyang role, sabi ng isang witness. Ang laki no? Laki no? Sabi ni Arturo Las Cañas na aminado. Las Cañas! See? Ang kanilang testigo mga kababayan, Las Cañas. Hitman nitong DDS. Sinalo ni Sara Duterte nung panahon na siya naman yung naging mayor, itong mantle, itong pag-aasikaso ng DDS. Eto mga kababayan na noon, dapat sampahan ng kaso. Dahil napahamak na nga si dating Pangulong Digong, pati na si Sara mga kababayan, idadamay nila sa mga invento nilang istorya. So, damaging ito to the point na bahagi siya ng pag-iisip at pag-iisip ng DDS. Paano na yan? Kung timaw, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mayroon ding patayan. Bakit si VP Sara lang na nasa Davao? Sa appreciation ninyo ng mga nakita niyo ebidensya so far, no? Gaano ba kalaki talaga yung pananagutan nitong si VP Sara Duterte? Kasi 'di ba before pa nag-uusap pa tayo, Attorney Chrissy, sa Davao lang yun mga kababayan eh. Presidente ba si Sara? Ha? Mayroon ba siyang policy na tinatawag nilang invento mga kababayan na burgurin ang mga burugista? Sabi niyo, malabong hindi mag-issue ng arrest warrant kay Bato. Di ba? Consistent kayo. Pero dito kay VP Sara, anong basa ninyo? Kay VP Sara, dahil hindi ko naman masabing minor yung role. Definitely, hindi daw minor din mga kababayan. Sa tingin niya, mabigat din ang role daw ni VP Sara. Kung ang ganitong mga tao mga kababayan ang nang-aakto sa sinungaling na in the first place, anong maaasahan mo? Ang problema mga kababayan, kumagat din ang mga ICC iyan. Responsable siya, pero sa ICC ang ihaharap kasi ay yung most responsible or those who bear the greatest responsibility. Kaya siguro yung parang sino ba talagang punot dulo niyan, sino mastermind. So pwedeng engage ay palagay ko lang kung sino magsasabi, ipatigil mo yan.
O kaya, simulan mo yan. Sa ngayon, yung ebidensya na hawak natin, dahil sa nationwide na scope ng killings. Nationwide ba si Sara Duterte? Mayor lang yan ng Davao City dati 2022 mga kababayan, naging vice president yan. Hindi na tayo membro ng ICC. 2019. Doon sa puntong mayor siya. Parang hindi malinaw na si Sara Duterte may kakayahang magpatigil. Hindi naman pala. Pero sinali pa rin nila mga kababayan. Pasimula ng nationwide na puting. Bakit nila pinipilit sinali? Dahil taranta na sila mga kababayan kumukuha ng momentum ngayon, humahatak ng impluwensya si Sara. Kaya may lulusot siya doon. Yung first few years, pero ako, kung may lalabas na iba pang ebidensya at yung prosecutor... kung mayroong mapafabricate na bagong ebidensya, kung totoo ito pinagsasabi nila mga kababayan, mayroon sana ni isang kaso na murder na ipinail kay Sara, maging kay Tatay Digong. Pero wala. Wala pa siyang i-disclose na dagdag ebidensya patungkol dyan. As far as we know it, with one testimony of Arturo Lascania. Isa lang, no? Ang dali lang mag-imbento mga kababayan, isang tao. Ang tanong mga kababayan, yung words ba niya kaya niyang mapanindigan? Mayroon siyang co-witness. Las Cañas lang na matubato mga kababayan Nandun pa siya sa... Nakita naman natin yung mga ulol na yan, di ba, sa Senate hearing. Sablay na yan mga kababayan. Kung mayroon pang nakita doon, matagal na sanang nasampahan ng kaso sa dating Pangulong Duterte. Paiba-iba ang kanilang mga testimonya hindi ka panipaniwala mga kababayan. Listahan, pero baka nasa baba. Andun daw sa baba. Yung nagsabi, nasa baba raw siya na listahan. May mga nasa unahan, di ba? Sina Bongo, sina Bato. Daw siya? Nasa baba. Kaya lang, medyo nalito nga ako kasi ang sinasabi niya ay listahan. Yung iba na nagtatanong, warrant of arrest. So, klaro na listahan at hindi warrant of Wala pang warrant of arrest. Pero andun sa listahan mga kababayan sa posibleng hahainan ng warrant of arrest. Arrest ka agad. Pag listahan naman, pwede pong listahan ng mga investigahan, listahan ng mga opisyales na maaaring ipatawag. So, hindi po automatic na warrant of arrest. Pero doon na rin yan patungo Dahil naghahanap ng mga ebidensya pa mga kababayan na malilink kay VP Sara Duterte. Mga animal. Okay, pero for the record, she's being formally investigated by the ICC prosecutor. Ang hirap i-confirm, pero I would say so. Sinungaling ito daw mga kababayan Sabi ni Atty. Kaufman in the first place. She has to be investigated because of her... Kapag mananalong presidente si VP Sara Duterte mga kababayan, dapat ito ang unang-unang imbestigahan Diba? Etong mga NPA mga kababayan is considered terrorist na. Dapat iimbestigahan ni VP Sara Duterte mga kababayan ang kanyang kung mayroon ba itong link sa mga NPA. Dahil kapag mayroon mga kababayan, patay kang bata ka. Bulok ka sa bilangguan. Maituturing ka na lumabag sa anti-terror law kapag nakikipagtulungan ka sa mga rebeldeng NPA. Tandaan mo yan konti. Sana nga lang wala ka talagang link sa mga rebeldeng grupo dahil kung lalabas sa investigasyon umanda kayo na mga kasamahan nyo. Okay lang sana maging realista ito mga kababayan Huwag lang tumulong doon sa mga rebelde na nangsasalot talaga ng mga ordinaryong Pilipino. Magsigaw-sigaw ka lang dyan sa kanto. Pero Sara, hanapan mo ito ng imbestigahan mo ito kung mayroon itong link at kasuhan nyo. Role. All in all, dito sa war on drugs. Hindi siya simpleng mamamayan hindi siya simpleng mayor na... Hindi simpleng mayor. Mayor lang yan Mayroon ba special na mayor? Saan nakalagay sa saligang batas na mayroon special mayor? Ulol! Tapos parang, okay, may patayan. Tapos, hindi niya na-solve or hindi niya na... Ang tanong namin, eto ngayon, patayang araw-araw sa under kay Ngagba, may na-solve ba? Karamihan mga kababayan, nakakalimutan na. Na-address. Ito, sinasabi, parte siya ng pag-iisip at pagpapalakad ng DDS. Sabi ni Las Cañas na nagsasagawa ng killings. Ito nga, yung pagkaka-implicate sa kanya, ito daw yung tokhang. Actually, tokhang? Si VP Sara, hindi nga namin narinig yan na salita about tokhang. Senator Bato de la Rosa daw noong 2012. Pwede pa si Bato dahil siya ang PNP chief, pero si Sara, malayong-malayo mga kababayan. Halatang-halata na pilit nilang dinadawit. 2013, ito yung pinauso niya na dapat involve yung police. Dati kasi vigilante killing. Ano ba yung tokhang in the first place? Di ba pakiusap yan? Katok mga kababayan.
Oh, pakiusap sa inyo ha, tumigil na kayo. Oh. Wala yung masamang intensyon mga kababayan. Kaso nga lang, yung mga bangag, ang mga durugista na kinakatok, oy, pakiusap, kaya nababaril. Kaya siguro yung iba nalilito dahil yung DDS, more known to be vigilante killings. Pagkaalam namin, ang DDS is Digong Duterte supporter. So, anong masasabi niyo mga kababayan na kinumpirma na ng animal na to? Na andun nga sa listahan si VP Sara Duterte at posible siyang maaresto kapag mapapatunayan na mayroon siyang kinalaman. Post your comments below.